sa lahat. Lalaki sa Balamban, Cebu, patay matapos bagsakan ng barbell na gawa sa semento. Kita pang pumasok ang suspect sa kwarto ng biktima habang bitbit ang barbell. Matapos niya'y maririnig ang sigaw. Hindi pa nakontento, pinagsasaksak din ang biktima. Ang buong detalye ng krimeng yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-24 na araw ng Setyembre, taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito naman po ang Frontline na balita. Pangisnap ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara para sa 2025 budget ng kanyang opisina, may tuturing daw na betrayal of public trust. Giit ng isang kongresista, bumaba na lang sa pwesto ang bise kung hindi na siya interesado sa kanyang posisyon. Dating Bamban Mayor Alice Go, handa raw pangalanan kung sino ang pinaka-guilty sa operasyon ng Pogo. Bagong silang na sanggol, ibinenta ng sariling ina sa halagang 40,000 pesos sa Caloocan. Sospek, timbog. Babaeng pinaghinalaang may kalaguyo, pinatay ng kanya mismong mister sa Talisay City, Cebu. Sa pool sa video sa Bangged Abra, humaharurot na motorsiklo, sumalpok sa pickup truck. Nakaligtas kaya ang rider at kanyang angkas? At sa Frontline Showbiz, ang trending na tapatan ni natindeng Charo Santos Concio at Doña Bettina Tessie Tomas sa hit series na Batang Quiapo. Isa kang ahas! Ahas! Mahirap lang ako pero hindi ako manggagamit! Nauwi sa pamamaslang ang matagal ng alitan ng dalawang magkatrabaho sa Balamban, Cebu. Ang biktima, pinagsasaksak na, binagsakan pa ng barbell sa ulo. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Pasado alas 5 ng umaga nitong linggo, maririnig ang pag-iyak mula sa kwartong yan sa isang poultry farm sa Barangay Biasong sa Balamban, Cebu. Isang lalaki ang lumabas mula sa kwarto. Binitbit niya ang isang improvised barbell na gawa sa bakal at semento. Saka bumalik ulit sa kwarto. Maya-maya pa. Dinig ang pagbagsak ng tila mabigat na bagay. Di nagtagal, lumabas ulit ang lalaki na kumuha pala ng kutsilyo sabay balik sa kwarto. Ang sunod-sunod na sigaw nakatawag pansin sa ilang trabahador. Sa isa pang kuha, makikita ang parehong lalaki na may dalang bag at palabas ng compound. Sa loob naman ng kwarto na diskubre ang wala ng buhay na si Marjon Andaya. Kinilala naman ang lalaking labas-masok sa kwarto na si Wenby Dilima. Magkatrabaho sa nasabing poultry farm sina Andaya at Dilima. Base sa investigasyon, bago ang sigawan ay nag-iinuman pa raw ang dalawa. Narinig sila ng kasamahan nila na nag-aaway na. And minding that these two were together on a drinking spree a night before. So inumaga sila na uwi. So presuming that lasing silang umuwi, nandun sila sa kwarto nila, narinig na lang sila na nag-aaway. Na-recover mula sa kwarto ang barbell at kutsilyo. Lumalabas na ilang ulit binagsakan ng improvised barbell ang ulo ng biktima. Nagtamo rin siya ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero namatay din kahapon. Lumalabas din sa investigasyon na dati nang may alitan ang dalawa. Pinaghahanap pa ang suspect na may standing warrant of arrest din sa Bacoor, Cavite dahil din sa kasong murder at pagnanakaw. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5.
Sa kulungan, ang bagsak ng isang ina sa Caloocan na nagbenta sa bagong silang niyang anak online. 40,000 piso ang alok ng suspect para sa sanggol. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Wala nang nagawa ang babaeng ito nang palibutan ng mga pulis sa loob ng isang lying-in clinic sa Caloocan kaninang umaga. Inaresto siya ng PNP Anti-Cybercrime Group matapos umanong ibenta online ang kanyang bagong silang na sanggol. Walang kamalay-malay ang sospek na mga operatiba na pala ang katransaksyon niya. Nag-ugat ang operasyon matapos magsagawa ng cyber patrolling ang PNP ACG laban sa umanong talamak na bentahan ng sanggol online. Nakitang nag-post sa social media ang 26 years old na babaeng sospek. Ibinibenta niya ang kanyang anak sa halagang 40,000 pesos. Walang-wala po talaga siya ng pampabuhay sa anak niya. And yung tatay ng anak niya, hindi din alam na manganganak siya at parang naanakan lang yung nanay. Kaya nag-decide siya na ibebenta yung anak niya. Ipinakita pa ng sospek sa kanyang mga kausap ang kanyang ultrasound result bilang patunay na buntis siya. Sinabi pa niyang may isa pa siyang kausap na interesado rin kunin ang kanyang sanggol. Kanina, dinala ang sospek sa tanggapan ng PNP ACG sa Campo Crame. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa media. Hindi po ako magsasalita. Ipapagtatanggol ko naman po ang sarili ko pero hindi po ako magsasalita sa inyo. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Nasa pangangalaga naman ng mga social worker ang sanggol. Aminado ang PNP ACG na nagiging talamak na ang bentahan ng sanggol online. Katunayan, meron daw silang minomonitor na 6 na Facebook groups at pages na may babies for sale na may libo-libong followers. Giit ng ACG, may pananagutan sa batas, hindi lang ang mga nagbebenta, kundi maging ang mga bumibili. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Patay matapos matrap sa nasunog na kainan ng isang kahera sa Sampaloc, Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Naglalagablab na apoy ang sumiklab sa isang commercial residential building sa Sampaloc, Maynila pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Tinupok niya ng unang palapag ng gusali kung saan nakapwesto ang isang kainan. Unang rumisponde ang mga taga-barangay gamit ang fire extinguisher. Dumating kami rito, malakas na yung apoy. Ginamitan na namin ng fire extinguisher. Nasa 8 to 10 fire extinguisher. Hindi na namin talaga maapula yung sunog. Dumating din naman ang mga bumbero at naapulang sunog makalipas ang halos 1 oras. Pero nang pasukin nila ang natupok na bahagi ng gusali, isang bangkay ng babae ang tumambad. Pinaniniwalaang siya ang kahera ng naturang kainan. Sa 4 daw kasi na natutulog sa first floor, 3 lang ang nakalabas. Ayon sa kusinero, sa mezzanine ng kainan natutulog ang kahera nang sumiklab ang sunog. Kasi nakatulog na kami tapos biglang maapoy sa namin, sir, sa harapan namin. Tapos bigla kaming lumabas, sir. Ginising ko yung isang kasama ko para makalabas din. Inaalam pa ang mitsa ng apoy. Wala namang nadamay na ibang unit sa gusali. Pero aabot sa 100,000 pesos ang halaga ng napinsalang ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. May tuturing daw na betrayal of public trust ang pang-iisnab ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng Kamara. 17 oras daw siyang hinintay ng mga kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mula alas 10 ng umaga kahapon hanggang kaninang alas 3 ng madaling araw, hinintay ng mga mambabata si Vice President Sara Duterte o kahit sinong otorisadong kinatawan ng kanyang opisina. Dapat daw ipaliwanag ng Office of the Vice President ang sarili nilang budget at ang kanilang mga programa para sa 2025. Inisa-isa ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang pag-iisnab ni VP Sara sa Kamara. Una ay noong tumanggi ang bise na depensahan ng kanyang hinihinging mahigit 2 billion pesos na 2025 budget. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Pangalawa ay noong no-show siya sa sumunod na pagdinig ng House Committee on Appropriations. At pangatlo ay ang pagtanggi niyang mag-oath-taking sa isa pang pagdinig. Giit ni Manuel, "This is a clear betrayal of public trust, as every elected official is accountable to the electorate."
Ang betrayal of public trust ay kabilang sa mga ground para ma-impeach ang isang opisyal. Pero paglilinaw kanina ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, wala pang napag-uusapang impeachment. To be purely technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would amount to impeachment, masyadong malayo naman po yun. Bagamat hindi tinatalakay ng mga mambabatas ang impeachment kay VP Sara, napansin ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon na tila hindi ganadong magtrabaho ang bise. Kaya naman sabi niya, we can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. Kumakalat ngayon online ang mga litratong ito ni Vice President Sara. Naka-t-shirt at shorts lang ang bise sa isang resort sa Calaguas Island. Wala pang kumpirmasyon kung kailan yan kinunan. Pero tanong ng ilang netizens, paanong nagagawang mag-beach ng bise samantalang ini-snub niya ang budget deliberation sa Kamara? Kung totoo man yun, sir, papasana all ka na lang talaga. Kasi kami, dire-diretso po yung trabaho dito sa House. Sa pahayag kahapon ng OVP, nagbabala sila sa publiko tungkol sa mga pinakakalat na fake news para sirain umano ang reputasyon ng VP, kabilang na ang istoryang nasa beach daw siya sa gitna ng plenary budget deliberations. Abala raw ang bise at nagpunta ng Vinzons at Daet sa Camarines Norte at sa Legazpi Albay. Sa huli, kinondena ng OVP ang fake news at ang hindi patas umanong pagre-report. Sa kabila niyan, giniit ng mga mambabatas na magiging maluwag pa rin sila sa vice-presidente at bibigyan pa rin ng pagkakataong magpaliwanag tungkol sa kanilang budget. As head of department, you have to go through the process. And this is just bigger. This is not even about her. This is about the office of the vice president, the second highest position of the land. Sakaling no-show pa rin hanggang bukas si VP Sara o kahit sinong otorisadong opisyal ng OVP, dedesisyonan na ng Kamara ang kanilang budget para hindi ma-delay ang pondo ng iba pang ahensya. Bukas na rin ipapasa ang 2025 General Appropriations Bill at saka isusumite ang kanilang bersyon sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, tinawag ng opisina ni VP Sara na fake news. Ang balitang pinaghintay nila ng 17 oras ang mga kongresista. Sa Facebook post ng OVP, ipinakita ang sulat na may petsang September 11, 2024, kung saan nakasaad na iniiwan na nila sa Kamara ang deliberasyon ng kanilang budget. September 16 nang matanggap ang sulat na yan ng opisina ni Congressman Zia Alonto Adyong na siyang budget sponsor. Pero sa press con kanina ng ilang kongresista, iginiit nilang kahit na sumulat pa ang bise sa Kamara, kailangan pa rin ng kinatawan para sumagot sa mga tanong sa plenary debate. Ang sinabi lang din naman daw sa sulat ay hahayaan nila ang Kamara na magdesisyon pero wala namang sinabi na hindi na sila dadalo. It does not say that she will not participate with our processes. It does not say that she will not attend. It does not say that she will send an authorized representative. So I don't think the September 11 letter would be any indication of what transpired yesterday. Naniniwala ang kampo ni dating Vice President Leni Robredo na ginamit lang silang pampaingay nang bisitahin siya ni Vice President Sara Duterte sa Naga. Nilinaw din ang kampo ni Leni na malabo ang Duterte-Robredo tandem. Nasa frontline na balitang yan, si Kari Kaitor. Aminado ang kampo ni dating Vice President Leni Robredo na biglaan at ikinagulat nila ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang bahay sa Naga City noong Biyernes. Tiyempo sa pagdiriwang ng pista ng Peña Francia ang pagpunta ng bise. Pero ayon kay Attorney Barry Gutierrez, mukhang ginamit lang ni VP Sara si Robredo para gumawa ng ingay. Wala namang nangyari, di ba? Para namang, sana kung meron talagang naluto na kung ano, maintindihan ko pa. Pero ito talagang intriga lang. Intended na, exactly, mag-generate ng ganitong klaseng buzz. But as to her specific motives, baka hindi dapat si Leni Robredo o ako ang tinatanong doon, di ba? Dapat ang tanungin siya. Para naman sa isang political expert, pumabor kay VP Sara ang pagbisita kay Robredo. Nabawasan kasi anya ang palaban niyang imahe sa publiko.
it's an act of goodwill, no? Kasi in the previous months, nakita natin na parang yung public perception on Sara Duterte, I think parang nandoon sa level na medyo feisty siya, palaban. Una naman nang nilinaw ni Robredo na personal at hindi politika ang pinag-usapan nila ni VP Sara. Pero dahil naging magkalaban sila sa politika, hindi tuloy maiiwasang malagyan ng kulay ang pagkikita nila. However, which way they try to deny or avoid, these are political figures, no, visiting her. So whether we like it or not, there will always be something political. Tiyempo ang pagbisita ni VP Sara sa baluarte ni Robredo kung kailan mainit ang hidwaan ng mga Duterte at Marcos. Pero paglilinaw ng kampo ng dating vice-presidente, hindi ito nangangahulugan na magkakaroon ng alyansang Duterte at Robredo. Medyo may kalayuan yata yung prinsipyo ni VP Leni sa kasalukuyang pinapakitang prinsipyo ng mga ibang dumalaw sa kanya, lalo na si VP Sara Duterte. Bukod kay VP Sara, usap-usapan din ang pagbisita ni na Interior Secretary Benhur Abalos at Senator Bong Revilla sa bahay ni Robredo noong Sabado. Sabi ni Revilla matagal na siyang deboto ng Peña Francia. Kaibigan niya rin daw ang mga Robredo. Ang ganda nung pagkikita namin ulit and I'm so happy na makaharap siya ulit at makasama ko ulit silang kumain together. Nag-lunch kami together sa bahay niya. And about politics, wala, kwento-kwentuhan lang. More on personal, hindi naman yung politika on the side lang. Kahit natalo noong 2022 presidential race, aminado ang mga eksperto na malakas pa rin ang hatak ni Robredo. Kaya hindi na raw nakapagtataka kung may mga politikong humihingi ng kanyang pag-endorso. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Sa unang pagkakataon humarap sa pagdinig ng Senado si Tony Yang, ang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Dito nabunyag ang ilan niyang negosyo sa Cagayan de Oro, kabilang ang planta ng bakal na posibleng may pogo hub umano sa loob. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Ginagago tayo nitong Chinese national to. Marunong ka ba Nagalog at magbisaya eh? Kunwari lang, hindi ka marunong eh. Uminit ang ulo ng mga senador sa unang pagharap ng negosyanteng si Tony Yang sa pagdinig ng Senado sa illegal na pogo sa bansa. Si Yang ang nakatatandang kapatid ng dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang na iniuugnay din sa pogo. 1998 o 1999 pa raw nag-umpisang manirahan sa Pilipinas si Yang. Pero Chinese lang daw ang lengguwaheng alam niya, kaya kinailangan pa ng interpreter sa hearing kanina. Di ako makapaniwala. Quarter of a century na kayo dito sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro included, at di pa kayo marunong mag-Bisaya fluently o Filipino fluently. Dili ako buang para maniwala dyan. Tagalog, Bisaya, may kunti-kunti. Tagalog, Bisaya, only a few, a mix of everything. Ayon kay Yang, pinanganak siya sa Fujian, China. Wala siyang Philippine passport bukod sa Chinese passport. Pero may Filipino birth certificate siya. 2004 pa raw ito pinarehistro ng lolo niya para madali siyang makapagnegosyo sa bansa. Bukod sa pinekeng birth certificate, natuklasan din ni Hontiveros na may iba pang pangalan na ginagamit si Yang, gaya ng Yang Jiangxin sa alien registration form niya at Antonio Maestrado Lim at Antonio Lim sa driver's license at tax identification ID niya. You have profited from changing your name and your nationality dito sa iba't ibang submissions nyo. At your convenience, talagang for convenience, gaya ng sinabi nyo tungkol sa lolo nyo. You're only Filipino when it benefits you. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, tahimik pero mautak si Yang. Ito raw ang nagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya niya sa Cagayan de Oro. Kumbinsido rin ang PAOK na sangkot si Yang sa pogo. Siya po yung parang nagpapatakbo ng mga businesses, ng mga Yangs. Pati pogo businesses? Yes ma'am, pati po yung pogo business niya. Even yung malalaking business nila na nasa Cagayan de Oro. Aling mga malalaki po ito? Yung Sanjan, Steel, nasa kanya po. And then yung hotel and yung rice mill, lahat po ma'am nasa pangalan niya. Sa laki at dami ng mga negosyo ng mga Yang, naghahari-harian na rin daw ang mga ito sa Cagayan de Oro. They tried to establish
yung parang kingdom nila yung lugar na yun, ma'am. Parang hindi ka pwedeng magpasok ng business doon sa area na yun, ma'am, kung hindi ka dadaan sa kanya. Lumabas din sa pagdinig ang ilang litrato ni Yang kasama ang ilang matataas na opisyal ng PNP, gaya ni dating PNP Chief Benjamin Acorda. Pero sabi ni Yang, nakilala lang niya sila Acorda sa Cagayan Business Federation. It's not actually a meeting. It was just us visiting the head of police in Cagayan during that time. Acorda. Okay. I call him Akola or Akoda. He's the former chief PNP. Tinanong din siya kung malapit ba siya kay dating Pangulong Duterte. Pero sabi ni Yang, isang beses lang niyang nakita ang dating Pangulo sa pulong ng mga Chinese businessmen. Sumatutala abot sa 7 kumpanya ang nakapangalan daw kay Yang. Bukod pa sa 9 na negosyong na-trace na konektado sa tax number o TIN niya. Isa sa mga inusisa ng mga senador ang planta ng bakal ni Yang sa Cagayan de Oro na posibleng isa rin daw Pogo Hub. Hindi pa po namin napapasok, ma'am, yung lugar. But yung intel report po na nakarating sa akin, and of course yung mga documents na nakita namin, it all points to a Pogo operation. He does play a major role sa criminal networks ng Pogo doon. Yes, ma'am. Sa pagdinig, inusisa ng mga senador mula kay Tony Yang ang tungkol sa Sanjo Steel Corporation at kung may Pogo operations nga ba sa loob ng compound nito. Hindi yan direktang sinagot ni Yang pero sinabi niyang may mahigit 100 Chinese employees sa loob ng kanyang pagawaan ng bakal. Aniya, taga-operate ng makina ang mga ito. Bukod sa planta ng bakal, inusisa rin ni Hontiveros ang tungkol sa Pogo service provider na Oro One kung saan presidente si Yang. Depensa niya ang tinulungan lang niya ang Oro One sa kanilang business permit. Pero inamin din niya kalaunan na kilala niya ang mga incorporator ng kumpanya. Kung tutuusin, huling pagdinig na dapat ng Senado sa issue ng illegal na Pogo kanina. Pero nakiusap ang mga senador na ituloy pa ito sa mga susunod na araw sa dami daw ng kanilang mga tanong na dapat sagutin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Samantala matapos lumutang ang mga litrato niya kasama si Tony Yang, nagsalita na rin si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Sa kanyang pahayag, hindi niya direktang tinanggi kung magkakilala sila ni Yang o hindi. Pero ayon sa general, mahal niya ang kanyang bansa at ang PNP organization. Ginawa niya raw ang dapat gawin bilang Pilipino at bilang police officer. Susunod, peligrosong hanging bridge sa Marilao, Bulacan, inireklamo ng mga residente. Paggawaan ng pekeng alkohol sa Caloocan na bisto. At Journey frontman Arnel Pineda may sagot sa bashers sa nag-viral niyang performance sa Brazil. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pistado ang isang pagawaan ng peking alcohol sa Caloocan City. Ang kanilang alcohol hinahaluan daw ng mapanganib na methanol. Nasa Frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio. Bultuhan kung mag-supply ng alcohol sa ilang LGU ang factoring ito sa Caloocan City hanggang sa nagkasa ng test by ang NBI. Dito na nabistong walang rehistro sa FDA ang kanilang alcohol. Kaya agad umaksyon at sumalakay ang mga tauhan ng NBI Dangerous Drugs Division sa nasabing pagawaan. Meron reklamo rito sa facility ninyo at illegal kayong gumagawa ng mga produkto. Sa sumbong na natanggap ng NBI, walang permit at may halo raw na methanol ang ginagawang alcohol sa factory. Babala ng mga otoridad, delikado sa balat ng tao ang methanol. Methanol is a very toxic and hazardous alcohol. No? Pag ginamit mo to, you'll get itchy, makakati yung balat mo, yung mata mo magiging sore. No? But the constant exposure to this can cause blindness. Di muna pinangalanan ng NBI ang naarestong may-ari ng paggawaan, pero depensa niya, ongoing pa po, nagpapaayos po. Nagpapaayos pa po kami. Ng permit? Kasi
talagang inaano naman namin na magkaroon kami ng permit or what. Pero ang hirap po nga po kasi talaga matagal. Pinapakete rin ng mga alcohol na 70% isopropyl na karaniwang formulation para sa rabing alcohol. Ipinasara muna ang paggawaan at kinumpiskang mga produkto at kemikal para hindi na maibenta pa. Nahaharap ang pamunuan ng paggawaan ng paglabag sa FDA Law at Consumer Act. I would like to call on the local government units kung nakabili sila ng products na ganito, they should check yung if they have a stock. So baka ma-distribute pa nila sa mga tao and it can cause blindness or at least harm doon sa mga tao. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sa Marilao, Bulacan naman, kalbaryo sa mga residente ang butas-butas na hanging bridge. Lalo pa yang delikado kapag tumatas ang tubig sa ilog. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon. Yun na, butas, Mayor, baka naman. Wow. Buwis buhay ang pagdaan sa hanging bridge na ito sa Barangay Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Bukod sa butas-butas, putol-putol din ang kableng hawakan ng tulay. Delikado na po ito pagka umuulan. Ilang butas ang nilagyan na ng tabla para iwas disgrasya. Pero maraming residente pa rin ang nalusot ang paa sa managalaki ang butas ng tulay. Isang babae pa nga ang nagkagalo sa binti matapos lumusot sa butas na hanging bridge. Marami na pong na-aksidente. May mga tumatawid na nalusot hanggang tuhod. Nasugatan po sila ng mahaba, malalim kasi may mga bakal na tumama sa paa. 4,000 residente ang gumagamit ng tulay araw-araw na nagdurugtong sa Barangay Santa Rosa 1 at Barangay Lambakin. Pwede namang mag-jeep, tricycle o bangka pero 85 pesos pa ang arkila. Mahabang panahon na raw problema ng mga residente rito itong hanging bridge na ito sa Marilao, Bulacan. Bukod sa kinakalawang na at butas-butas na yung kanilang dinaraanan, problema rin daw nila ang pagtaas ng tubig dito sa Marilao River na tumatama rito sa hanging bridge na may kasamang basura. Kaya ang hiling nila, magkaroon na sila ng permanenteng tulay na pwedeng madaanan. Noong nakaraang bagyong Karina, halos wasakin na lumaragas ang tubig ang hanging bridge. Sana po maging bato na siya para hindi na po ganyan na nag-aalangan kang tumawid kasi pag malakas po talaga yung tubig, hindi ka makatawid. Ilang beses na raw sumulat sa Marilao LGU at sa Governor's Office ng Bulacan ang pamunuan ng barangay pero wala raw naging tugon. Pudpud na po yung gulong ng sasakyan namin, kapabalik-balik. Hindi naman po kami sumusuko sa pagre-request. Kakasulat. Hindi po na pagbibigyan. Isang foundation naman ang tumugon sa panawagan ng barangay para ipaayos sa mga butas at maging matibay ulit ang tulay. Kaya sarado muna ito ngayon. Aabutin ng 3 araw ang pagsasaayos. Nangako naman ang panig ng Mayor's Office na tutugunan ng issue. Bukas po ay gagawa kami ng ocular inspection sa nasabing tulay upang matiyak po natin ang kaligtasan ng atin pong mga mamamayang gagamit nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang pasahero ng pickup truck matapos mahulog ang sasakyan sa tulay sa Davao City. Habang nasa pool naman sa CCTV ang pagsalpok ng humaharurot na motorsiklo sa isang pickup truck sa Abra. Nasa Frontline ang balitang yan, si Brian Basa. Mag-aalas 3 ng madaling araw kanina nang makuna ng CCTV ang pickup truck na yang papalapit sa intersection ng Santiago Street at Aktibidad Economia Street sa Bangged, Abra. Hanggang sa biglang sumulpot ang isang humaharurot na motorsiklong agad sumalpok sa pickup. Sa lakas ng impact, tumilapo ng rider at ang kanyang angkas dahil hindi agad nakapreno ang sasakyan. Ilang metro pang nakaladkad ang motorsiklo. Mabilis na umatras ang pickup saka sumibat. To the rescue naman ang 2 napadaan sa insidente. Sila rin ang tumawag sa mga pulis para maitakbo sa ospital ang 2 sugatang biktima. Tinutugis na ang may-ari ng pickup. Tabanga! Wasak at yuping-yupi ang puting tricycle na yan. Habang nagkasira-sira at bumaliktad naman ang itim na pickup truck. Nahulog ang 2 sasakyan mula sa tulay sa Davao City na may 50 metrong taas. Batay sa investigasyon, galing Binyag ang 3 sakay ng pickup
nang biglang mawala ng kontrol ang driver. Nahagip nito ang nakaparadang tricycle na nasa gilid ng tulay. Dahil dyan, patay ang isa sa mga pasahero ng pickup. Sugatan naman ang driver at ang isa pang pasahero. Nagkaaregluhan naman ang may-ari ng tricycle, ang mga biktima at ang driver ng pickup. Sa Bantay, Ilocos Sur, dead on arrival ang isang rider matapos namang bumangga sa kasalubong na SUV. Ayon sa mga pulis, mabilis ang takbo ng motor nang mag-overtake ito sa kabilang lane. Tumilapon ang rider sa kalsada matapos ang salpukan. Pinag-uusapan pa ng dalawang panig kung idaraan sa areglo ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pasadahan na natin ang mga showbiz update ngayong Martes. Nag-sorry si Journey frontman Arnel Pineda sa naging performance niya sa isang music festival sa Rio de Janeiro, Brazil. Sabi ni Arnel, sobrang devastated siya sa nasabing pagtatanghal. Ilang beses niya kasing hindi nakanta ng maayos ang kanilang hit song na Don't Stop Believin'. Dagdag pa ni Arnel, hanggang ngayon ay iniinda pa rin niya mentally at emotionally ang naging performance. Pero magiging okay rin naman daw siya. Dahil din sa nangyari, nagpapol pa ang singer kung dapat pa siyang manatili sa banda. Kung aabot daw ng 1 milyon ang magsasabi ng go, mamamaalam na siya sa Journey for Good. 2008 nang maging vocalist si Arnel ng banda matapos umalis ang original frontman nitong si Steve Perry. Naging emosyonal ang ilang miyembro ng BINI sa advance screening ng kanilang docu-film na Born to Win. Todo suporta naman ang fans nilang Bloom. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Hindi na nga magkarinigan sa mall na ito sa Quezon City kagabi. Para yan sa advance screening ng BINI documentary, Chapter 1, Born to Win. 1, 2, 3! Full force ang Blooms na nagabang sa sinihan hapon pa lang. Pagsapit ng 7 p.m., only a lucky few ang nakapuno ng cinema at nagkaroon ng VIP tags para makita ang first dibs sa documentary. At sulit din ang punta nila. Sa kabila kasi ng busy schedule ng BINI, present pa rin ang ilang BINI girls na sina Colette, Maloy, Joanna at Nika. Thank you so much for being here. Ginusto talaga ng BINI na makasama ang Bloom sa advance screening para i-share ang challenges na pinagdadaanan nila bago sila makarating sa success nila ngayon. Sobrang excited po kami na manood today. Magsama-sama po tayong umiyak, tumawa, magalit. Pwede. Magtampo and everything talaga. Excited na po talaga kami. Woo! And true enough, kita sa ilang viral photos online ang pagiging emosyonal ng girls nang mapanood nila ang docu-film. Sa end credits, 8 hanggang dulo naman ang feel sa pag-comfort ni Maloy, Nika at Joanna sa sobrang napaiyak na si Colette. Mapapanood ang BINI documentary sa I1TFC simula September 26. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, 3 magkakatrabaho dead on the spot matapos madaganan ng truck sa Nueva Vizcaya. Lalaki sa Lawang, Northern Samar patay matapos pagtatagain sa lamay. At death toll sa mga airstrikes sa Lebanon halos sumampa na sa 500. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naghain ng disbarment case si dating Cabinet Secretary Attorney Melvin Matibag laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay Matibag, ang reklamo ay dahil sa mga social media posts ni Roque
Partikular ang nag-viral na video ng umano'y paggamit ng droga ni Pangulong Bongbong Marcos. Git pa niya, ang responsableng paggamit ng social media ay mekanismo para magpakalat ng fake news. Sa kanyang payag, tinawag ni Roque na desperate act of attention lang ang disbarment case laban sa kanya. Umabot sa panibagong record high ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Base sa datos ng Philippine Navy, pumalo na raw sa 251 ang barko ng China sa West Philippine Sea. Mas marami ito kumpara sa naitala noong September 3 hanggang 9. Mahigit 200 daw dito ay Chinese maritime militia ships, habang ang iba ay mga barko ng China Coast Guard, People's Liberation Army at ilang Chinese research vessels. Karamihan daw sa mga barko ng China ay namataan sa Ayungin Shoal at Escoda Shoal. Tiyempo ang ulat ng pagdami ng Chinese vessels sa West Philippine Sea kasunod ng pag-pull out ng Philippine Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa na ilang buwang nakaposte sa Escoda Shoal. Susunod, matinding tapatan nila Tindeng at Bettina sa Batang Quiapo, tinutukan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang babae habang kumakain sa tabing kalsada matapos barilin ang sarili niyang mister. Ang ugat niyan, matinding selos. Nasa Frontline ang balitang yan si John Aroa. Kumakain sa tabing kalsada nang biglang binaril ang babaeng yan sa barangay Tabunok sa Talisay City, Cebu noong linggo ng gabi. Siya si Aileen Francisco. Isinugod siya sa ospital pero namatay rin. Habang ang gunman tumakas sakay ng motorsiklo. Base sa salaysay ng kapatid ni Aileen na kasama niya na mangyari ang krimen, na pag-alaman na ang pumatay sa biktima ay ang kanyang mismong mister na si Rodino Francisco. Ang itinuturong motibo, selos. Accordingly, may mga nag-gather tayong statements na itong suspect ay may nahuli niya yung kanyang asawa na biktima na may kaluguyok. Base sa investigasyon ng Talisay Police na pag-alamang 6 na buwan ng hiwalay ang mag-asawang Francisco, bukod sa matinding selos, hindi na raw kasi kinaya pa ni Aileen ang pananakit sa kanya ni Rodino. Di ako naniniwala na may kabit ang ate ko. Mga friend lang niya yung mga lalaki na kachat niya. Tapos, minasama ng kanyang mister dahil may kabit raw. Naghahanap kami ng hustisya sa ate ko. Sa follow-up operation ng mga polis, nadakip si Rodino sa isang ospital sa Carcar City. Napag-alaman ding may warrant of arrest din pala ang suspect sa kasong frustrated murder at homicide sa Osamis City. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isa na namang matinding tapatan ang hinarap ni Charo Santos Concho bilang tindeng sa Batang Quiapo. Kilala na kita. Basang-basa na kita. Dahil sa kahirapan mo, gagawin mo ang lahat. Makuha lang ang gusto mo. Nang yumaman ka, hindi ba? Hindi ba? Ikaw! Ang ulol na ulol sa salapi. Anong pakialam mo? Para saan? Para sa dagdag yaman? Kahit nagaanong kadaming ginto ang mapunta sa'yo, kung ganyang kabulok ang puso mo, hindi ka mabubuo kahit kailan! Bettina! Pinalagan na nga ni Tindeng ang karakter ni Tessie Tomas na si Doña Bettina. Malalang acting showdown ang ipinamalas ni Charo at Tessie sa eksena. Intense ang tagpo sa palitan ng mabibigat at madidiing mga linya ng dalawang premyadong aktres.
Kasunod niyan, muli na namang nag-trend ang Batang Quiapo online. Mas marami pang matitinding tagpo ang dapat abangan sa Batang Quiapo. Tutukan yan Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi dito sa TV5. Formal nang sinelyohan ng Congressional Spouses Foundation at MVP Group of Companies ang pagsasanib puwersa nila para magbigay ng tulong medikal sa ating mga sundalo. Kanina, personal na dumalo sa signing ng manifesto sa Kamara si MVP Group Chairman Manny V. Pangilinan na siya ring chairman ng TV5. Present din sina Congressional Spouses Foundation Chairperson at Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez at Speaker Martin Romualdez. Layunin ng partnership na magtatag ng mga specialized facilities para sa militar, gaya ng bagong Casualty and Cancer Care Center na itinayo sa AFP General Hospital. Bubuksan ang Phase 1 ng proyekto sa Nobyembre habang sa April 2025 naman ang Phase 2. Ayon kay Speaker Romualdez, malaking tulong ito sa pagpapagamot sa mga aktibong sundalo at sa kanilang pamilya. Through this initiative, we reaffirm our commitment to ensuring that our soldiers who bear the burden of defending our sovereignty receive the care and attention they need. It promises not only to address their immediate medical concerns, but also to provide long-term support. Handa raw pangalanan ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang most guilty sa operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Kaya ang mga senador pinagbigyan ang hiling niyang executive session kanina na muntik pang hindi matuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Sa muling pagharap ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Senado, iginiit niyang biktima lang siya at hindi siya ang mastermind ng operasyon ng mga iligal na pugos sa bansa. Pero nang tanungin kung ginagamit siya ng mga sindikato sa mga pagpapatakbo ng mga pogo, itinanggi ito ni Guo. Hindi naman po siya ginamit. Ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala pa akong kinalaman. I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Handa raw si Guo na pangalanan ang anilay most guilty sa operasyon ng mga iligal na pogo. Kaya kalaunan, pinagbigyan siya sa hiling niyang executive session para isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Pero muntik pa yang hindi matuloy dahil humihirit ang kampo ni Guo na gawin na lang yan sa Huwebes. Don't tell us when to hold this. Be safe. And that's what we are offering. Start now. Natuloy naman ang executive session pero hindi na isiniwalat ang mga ibinunyag dito ni Guo. Bago yan, kinwestiyon din si Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay sa pagwi-withdraw umuna niya ng 500 milyong piso matapos ang pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo, bagay na tinanggi ng alkalde. Handa raw siyang pumirma ng bank waiver para patunayan ito. Hindi po totoo, Your Honor, po yung mga hundreds million po na withdraw po, Your Honor. But do you have hundreds of millions na pag-aari o salapi, Your Honor? Wala po tayong ganyan, Your Honor. Giit naman ni Senator Joel Villanueva, hindi kalakihan ang sahod ni Kalugay noong siya'y polis pa, kaya tinanong siya saan galing ang pera. Sabi naman ni Kalugay may family business sila at nadagdagan pa ito matapos siyang magretiro bilang polis. Bukod kay Tony Yang na kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, nakita rin sa isang litrato na kasama ni Kalugay at kapatid ni Alice Guo na si Wesley, si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Giit naman ni Kalugay, binisita nila si Acorda sa Camp Crame dahil dati raw siyang hepe ng Sual Police. Nagpicture lang po, tapos umalis na po kami. Hindi ko po kilala po yung... Nagpa-picture lang kayo kay Chief? Opo, Your Honor. Ano ba ang pakay niyo? Bakit kayo pumunta? Namasyal lang po kami, Your Honor. At ang sabi ng mga kasamahan ko po, gusto po nilang makita po si PNP. Iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senado si Acorda. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
tayo sa paghahanda sa 2025 elections. Mga gagamiting printer naman para sa balota ang pinasilip ng COMELEC ngayong araw. Kauna-unahan daw itong gagamitin sa Asia at hanggang 1 milyong balota kada araw ang kaya nitong iimprenta. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Personal na inspeksyon ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga gagamiting printer ng balota para sa 2025 midterm elections. 2 malaking makina ito mula Estados Unidos na may kabuuang halaga na 600 milyong piso. Pagmamalaki ng COMELEC at ng election provider na Miru, kauna-unahan nito sa Asia na kayang mag-imprenta ng hindi bababa sa 1 milyong balota kada araw. Kaya oras sa simulan ng printing sa Disyembre, target nila makumpleto ang 73 milyong balota hanggang March 2025. Ang kaibahan nitong makina na to, from rolyo ng papel, nakikita nyo sa likod nyo, hanggang dulo, finish balot na siya. Walang hawak ng balot. Yun na yung output niyan. Diretso na yan sa verification kagad. The best of the technical people we have around the world, dinala namin dito para mapabilis yung instalasyon. Fully automated ang printing kaya mabawasan din ang manpower. Pero pagilino ng COMELEC, hindi naman pwedeng pagkatapos ma-imprenta, walang intervention ng tao na makita yung mismong produkto ng makina. Yung po yung matagal. Kasi meron pong ballot verification feature tayong ginagawa. Yung nakikita ng naked eye, meron bang dent, meron bang maling kulay, mali ba yung time marks? Kasabay nito, naka-standby pa rin daw ang National Printing Office sakaling magkaproblema. Sunod na tinignan naman ng COMELEC ang tent sa Manila Hotel kung saan idaraos ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga kakandidato sa Senado at party list mula October 1 hanggang 8. Maluwag at malaki itong bulwagang gagamitin sa filing ng candidacy para sa mga tatakbong senador at kinatawan ng party list. Katunayan, kasyang araw dito ang hanggang nasa 1,800 na katao. Pero paniniguro ng COMELEC, mahigpit nila ipatutupad ang limitadong bilang ng pwedeng isama na companion sa loob. Desisyon naman daw ng regional offices ng COMELEC sakaling kailangang ilipat ng lugar ang paghahain ng COC dahil sa issue ng seguridad. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Tumanggi na magkomento pa si Senate President Chis Escudero tungkol sa manay planong patalsikin siya. Ang mga gantong chismis bahagi na raw ng buhay politika. Nasa frontline balitang yan si Ria Fernandez. Chismis lang. Ganyan inilarawan ni Senate President Chis Escudero ang kudeta laban sa kanya bilang leader ng Senado. 4 na buwan pa lang sa pwesto si Escudero matapos palitan si dating Senate President Mig Zubiri nang dahil din sa kudeta. Pero may umuugong ng planong patalsikin siya bilang Senate President. Why should I comment on a rumor that the base of which is a denial of the person you asked about a rumor? It's difficult to comment on every rumor that comes out. Kinumpirma naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na may bali-balita nga ng kudeta laban kay Escudero pero hindi raw totoong siya ang papalit. Dagdag pa ni Escudero sa mga foreign at ilang local media kanina. Bahagi na ng buhay politika mga ganitong klaseng chismis. Pero hanggat hindi ito nagkakatotoo, hindi raw dapat maapektuhan ang kanilang trabaho. Ibinida pa nga ni Escudero na marami raw na ipasang panukalang batas ang kanyang liderato kumpara sa nakalipas na 2 taon. Kabilang na ang panukalang batas para sa Philippine Maritime Zones at Archipelagic Sea Lanes. Nananatili namang kontra sa economic charter change si Escudero dahil wala raw kwenta ang mga isinusulong na pagbabago rito. Sa usapin naman ng divorce, tutol din daw siya rito dahil nagdudulot daw ito ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Pero pwede raw magbago ang kanyang posisyon dito kapag if they simply, I think at this point in time, remove the word divorce. Because it is already in our country. Again, nullity of marriage is provided for in our laws. Tungkol naman sa pagkalas ni Vice President Sara Duterte sa unity team ni Pangulong Bongbong Marcos, naniniwala si Escudero na sa 2028 presidential elections pa totoong magtutuos sa dalawang kampo. Clearly, a lot of people still believe and support the Dutertes, but not against necessarily the Marcoses, because Aimee is somewhere in the middle. They don't necessarily have to rob votes or get votes from each other. It's a collegial elections where people can vote for a Duterte if a Duterte runs for the Senate and vote for a Marcos. So I don't think it will come to a confrontation in this particular election. Probably in 2028. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5.
Hinihiling ng ilang senador na bigyang prioridad ang AFP Modernization Program sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Malaking bahagi ng pondo para rito ang tinapyas sa ilalim ng 2025 budget ng Department of National Defense. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nababahala ang ilang senador sa tinapyas na pondo para sa AFP Modernization Program para sa 2025. Hanggang ngayon kasi, hindi pa humuhupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi naman natin inaambisyon na tapatan ang China, which is a superpower. But again, our aim is to achieve that minimum credible defense posture, yung pong hindi naman tayo binabastos. Sa pagdinig kanina ng Senate Finance Subcommittee sa higit 254 billion pesos na panukalang budget ng Department of National Defense para sa 2025, 75 billion pesos lang ang inaprobahan para sa modernisasyon ng AFP sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Malayo yan sa proposal nila na 245 billion pesos. Ayon sa DND, gagamitin sana ang pondo para palakasin pa ang kakayanan ng bansa pagdating sa territorial defense. Idagdag pa na 25 billion pesos dito ay nasa unprogrammed appropriations o wala pang tukoy na source of funding. May ilang gamit daw na maaapektuhan dahil sa budget cut sa AFP Modernization Program. The biggest items that will be affected are additional domain awareness like radars. Giit ni Senator G.V. Ejercito, hindi na dapat i-delay pa ang modernisasyon ng AFP na kabilang pa man din sa priority programs ng gobyerno. Baka pag magising tayo, Mr. Che, pag hindi natin nabili ito, yung China nandyan na sa tabi natin. Lahat ho ng bansa naghahabol because every year it is a race. So tayo, doble habol pa ang kailangan po. Pinuna rin ni Ejercito ang mababang defense spending ng bansa na nasa 1% lang nitong 2024. Mababa yan kumpara sa mga kalapit nating bansa gaya ng Vietnam at Thailand na nasa 3 hanggang 4%. Malaking bagay raw kung mapapataas ang defense spending sa 2%, bagay na sinegundahan ni Teodoro. Malaking tulong ho yung 2%, lalo na ho sa Navy para yung presence ho natin sa West Philippine Sea, paikot-ikot, consistent, strategic yung presence. Pinagsusumite naman ng komite ng wish list ang DND kaugnay ng mga proyektong kinakailangang mapondohan na inaasahang pag-uusapan naman sa isang executive session. Sa huli, lumusot sa komite ang panukalang 2025 budget ng DND. Nakatakda na itong isa lang sa plenaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Posibleng bumaba sa 45 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa susunod na taon. Kabilang yan sa tinalakay sa sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa Malacanang. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, bababa ang presyo ng bigas dahil sa pinatupad na tariff reduction. Pero kailangan daw munang ubusin ang stock ng imported na bigas at lokal na palay. Binahagi naman ni Finance Secretary Ralph Recto na bumaba sa 3.3% ang inflation o ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Target daw ng pamahalaan na mapababa pa yan sa 2.5% ngayong buwan. Patay ang 5 taong gulang na batang lalaki matapos makuryente sa Sapa sa Calbayog City, Samar. Nahulog naman mula sa rooftop ang isang babaeng nagsasampay sa Camarines Sur matapos ding makuryente. Nasa front na yung balitang yan si Mon Gualvez. Nakabulagta at wala ng malay ang babaeng yan nang datnan sa bubungan ng boarding house Iriga City, Camarines Sur. Agad rumesponde ang mga otoridad para maibaba siya. Base sa investigasyon, nagsasampay ang 17 anyos na si alias Jenny sa rooftop. Pero isa sa mga sinampay niya ang sumabit sa live wire na ikinakuryente niya. Dahilan kaya nahulog si Jenny mula sa rooftop saka bumagsak sa bubungan. Agad naman siyang sinugod sa ospital. Ligtas ang biktima at nagpapagaling matapos sa mga sugat sa katawan. Sa Calbayog City, Samar, patay ang 5 taong gulang na batang lalaki matapos ding makuryente. Naglalaro lang daw sa labas ng bahay ang biktima nang mapansing nawawala. Dito na siya natagpuang palutang-lutang sa sapa makalipas ang 1 oras. Base sa investigasyon, isang kable ng kuryente ang nakitang nakasayad sa sapa. Hindi matukoy ng mga residente kung kailan o paano nahulog sa tubig ang live wire.
Pero matagal na rin nilang inireklamo sa utility company ang nooy nakalundo pa lamang na kable mula sa poste. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga magulang ng bata matapos magbigay ng tulong ang kumpanya. Tumanggi na rin magsalita ang utility company pero nangako silang aayusin ang nakadisgrasyang kable. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Patay ang isang lalaki matapos pagtatagain sa isang lamay sa Lawang, Northern Samar. Base sa investigasyon, lasing na pumunta ang biktimang si alias Rod sa lamay ng magulang ng kainuman niyang si alias Benny. Sumayaw at kumanta umano si alias Rod sa lamay kaya nainsulto si alias Benny. Nagtalo ang dalawa hanggang sa kumuha na ng itak si Benny at tinaga sa leeg ang biktima. Agad na sawi si alias Rod. Nahuli naman si alias Benny at sinampahan na ng reklamong murder. Sa Alang-Alang, Leyte naman, patay din sa pananaga ang isang senior citizen na magsasaka. Sa paunang investigasyon, inabangan ng suspect na si alias Mike ang biktimang si alias Rudy at 8 beses na pinagtataga. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Personal na alitan ang nakikitang motibo sa krimen. Sumuko na sa mga pulis ang suspect. Dead on the spot ang tatlong magkakatrabaho matapos silang madaganan ng dump truck sa Bambang, Nueva Vizcaya. Base sa investigasyon, magkakaangkas sa isang motor ang mga biktima at pauwi na sana mula sa isang birthday party. Hanggang sa nawalan ng kontrol ang kasunod nilang truck. Nagpagewang-gewang ang truck hanggang sa madaganan ang mga biktima. Hawak na ng mga pulis ang driver ng truck. Paliwanag niya, nawalan daw ng preno ang truck kaya hindi na niya ito nakontrol sa pakurba at pababang bahagi ng kalsada. Maharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide at damage to property. Inatake ng kaliwat kanang airstrike ng Israel ang Lebanon. Pinuntirya nila militanteng grupong Hezbollah. Yan ang Frontline News Abroad ni Elaine Fulgencio. Walang patid ang mga pagsabog sa Lebanon simula kahapon, kabilang sa lungsod ng Beirut, bayan ng Tura at bayan ng Tyre sa tinamaan ng airstrike mula sa pag-atake ng Israel. Ang target nila, ang militanteng grupong Hezbollah na may 1,600 miyembro sa southern Lebanon at Bekaa Valley. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. Please, get out of harm's way now. Sa pag-atake ng Israel, isang gusali ang nasapul ng airstrike. Nagliyab ito. Sa loob lang ng isang araw, halos 500 ang namatay sa airstrike. Kabilang ang 35 bata, mahigit 1,000 naman ang sugatan. Ang Hezbollah naman gumanti at nagpaulan ng daan-daang rocket attack sa Israel. Pero naharang yan ng Iron Dome ng Israeli military. Nangangambang United Nations na baka matulad sa Gaza ang tumitinding tensyon sa Lebanon. Bago ang kaliwat kanang pag-atake, nanggigil ang Hezbollah dahil sa sunod-sunod na pagsabog ng mga handheld radio kung saan hindi bababa sa 30 ang namatay. Isinisisi nila yan sa Israel. Nananawagan naman ang Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy roon na umuwi na. Total, mayroon namang ipinatutupad na repatriation program. Nasa 10,000 ang Pilipino sa Lebanon pero 500 pa lang ang nakauwi. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mula sa retirement, magbabalik hardcourt na si PBA veteran Joe Devons. Sa isang social media post, inanunsyo ni Devons ang kanyang comeback. Maglalaro siya para sa Barangay Ginebra na nakapasok sa quarterfinals ng PBA Governors Cup. Kinailangan ng Gin Kings ang serbisyo ni Devons ngayong injured ang big man nilang si Isaac Go. Taong 2022, nang huling maglaro si Joe para sa Gin Kings bago i-announce ang kanyang retirement. Naka-12 PBA championship na siya at karamihan dyan ay sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cone.
Wagi naman ng gold medal ang Philippine Women's Chess Team sa International Chess Federation Olympiad sa Budapest, Hungary. Nakamit ng mga Pinay ang medalya matapos mataubin ang mga pambato ng Team Brazil. Kabilang sa mga nagwagi, sina Shania May Mendoza, Janelle May Fraina, Jan Jodeline Fronda at Ruel Canino. Tinapos ng mga Pinay ang medal drought ng Pilipinas sa kompetisyon mula pa noong taong 2006. I-retire ng Toronto Raptors ang jersey number 15 ni Vince Carter. Isasagawa ng seremonya sa laban ng Raptors at Sacramento Kings sa Nobyembre. Naglaro si Carter para sa Toronto mula 98 hanggang 2004. Tinagurang Air Canada si Carter nung naglalaro pa siya sa Raptors dahil sa mga pambihira niyang dunk. Siya rin ang nagwagi ng Rookie of the Year Award sa kanyang unang taon. Si Carter ang may hawak ng record sa Raptors para sa pinakamataas na scoring average sa isang season na 27.6 points per game. Nauna na ring inanunsyo ng Brooklyn Nets na i-retire din nila ang jersey ni Carter. Susunod, La Nina malaki ang tsansang maranasan sa bansa simula Nobyembre ayon sa Pag-asa. At nabalita ang nagkalabo ang mag-asawang sina Priscilla Meireles at John Estrada spotted na magkasama sa Singapore. Ano nga ba ang real score? Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Malaki ang tsansang maranasan sa Nobyembre ang La Nina. Sa ngayon, may senyales na raw na nakikita ang Pag-asa. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kaitor. Sunod-sunod na bagyo ang tumama sa Pilipinas ngayong Setyembre. Ayon sa Pag-asa, senyales na ito ng La Nina kung kailan mas maraming ulan ang nararanasan. So ito yung mga precursory o yung early sign na possible na yung paparating na La Nina. Mas mataas yung posibilidad na marami tayong ulan na matatanggap, lalong-lalo na itong mga landfalling, crossing ng mga bagyo dun sa last quarter ng ating taon. Sa taya ng Pag-asa, higit 70% ang tsansang tatama ang La Nina bago matapos ang Nobyembre. Bagamat weak o mahina lang ang mararanasang La Nina, hindi raw dapat magpakampante. Kapag weak La Nina, mas marami po tayong nararanasan na super typhoon na bagyo kapag September, October, November, December. Kaya ibig sabihin, hindi natin mamaliitin si weak La Nina. Sa datos ng Weather Bureau, 2 beses nang nakaranas ng super typhoon ang Pilipinas sa mga nagdaang weak La Nina. Mas malaki raw ang tsansa niyan kung nanggaling sa isang strong o malakas na El Nino ang paparating na La Nina, gaya ngayong taon. 4 hanggang 10 bagyo ang inaasahang papasok sa Pilipinas simula Oktubre hanggang Marso ng susunod na taon. Kaya naman ang Pag-asa, tuloy-tuloy raw ang pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno para masigurong alerto at handa ang lahat. Kabilang sa mga tinututukan ay ang water management sa mga malalaking dam gaya ng Angat. Ang Department of Science and Technology kasama rin ang Pag-asa, nakikipagtulungan din daw sa iba't ibang eksperto sa paglalatag ng mga programa para mabawasan ang epekto ng mga bagyo sa agrikultura, lalo't Setyembre hanggang Oktubre ang kasagsagan ng anihan sa bansa. Nariyan din daw ang crop forecasting and monitoring system para sa mga sakahan na pinag-aaralan na rin daw gamitin sa aquatic resources. Gayun din ang paggamit ng mga makabagong makinarya tulad ng hybrid solar-powered dehydrated machine na ginagamit naman sa pagpapatuyo ng mga ani lalo na sa panahon ng tag-ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kaitor, News 5. Tinapos na ng Piston at Manibelang ikalawang araw ng kanilang tigil pasada. Pasado alas 7 ng umaga nang muling magtipon ang transport group sa Monumento, Caloocan. Nakabatay naman ng mga pulis para hindi maging sagabal sa trapiko ang protesta. Nag-post din ang Manibela ng mga larawan ng stranded daw na pasahero sa ilang panlugar sa Metro Manila. Nananawagan pa rin ng Piston at Manibela na ibasura ang Public Transport Modernization Program. Kahapon minalit ng LTFRB
ang tigil pasada at wala raw naapektuhan. Nanindigan din ng DOTR na tuloy ang modernisasyon. Mahigit 30 million pesos na halaga ng smuggled na mga sigarilyo ang nabistong ipupuslit sana sa Panabo, Davao del Norte. Isang bangka ang unang naharang ng Naval Forces Eastern Mindanao sa Samal Island. Mga Indonesian ang pakilala ng 11 crew nito. Pero nang hinga ng mga papeles, dito na napaamin ang mga sakay ng bangka na mga Pinoy sila mula Jolo, Sulu. Nabisto na rin ang higit 800 karton ng mga sigarilyo. Pag-amin ng kapitan, inarkila lang daw sila para i-deliver ang mga kontrabando. Ito turn over sa Bureau of Customs ang mga sigarilyo. Mahaharap ang mga crew sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Naibigay na ni Miss Universe 2023 Top 10 finalist Michelle D ang napanalunan niyang cash prize sa Voice for Change Awards sa nagdaang Miss U. Late man ang halos isang taon ng premyo, thankful pa rin si Michelle. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Patience is a virtue indeed para kay Miss Universe 2023 Top 10 finalist Michelle D nang ma-delay ng 10 months ang premyo niya sa kanyang Voice for Change Award sa Miss U. Last Saturday, finally, na-turn over na rin niya ang $12,000 prize o mahigit 670,000 pesos sa kanyang chosen charity na Autism Society Philippines. Of course, as long as we arrive at the destination, that's all that matters. Eh bakit nga ba na-delay ng pagkatagal-tagal ang premyo? It's not my story to tell why it was delayed, but of course I can say 100% that the intention was not to keep it from me. And again, as soon as it got brought up, it was addressed, it was tracked down, and then it was given. Nakuha ni Michelle ang premyo matapos niyang i-reveal last week na di pa pala nakakarating sa kanya ang napanalunang award. Sa kabila nito, wala naman siyang masamang tinapay sa Miss Universe organization. Sa ngayon, biyahing Paris Fashion Week ang beauty queen para sa kanyang unang sabak sa global fashion arena as a correspondent ng Vogue Philippines magazine. Kabilang sa mga dadalo ay si Lumuhod Ka sa Lupa star Sara Labati na on the way na rin sa Paris ngayon. May mensahe naman si Michelle sa mga fans ngayong dumarami na mga Pinay sa Paris Fashion Week. We should be happy when there are delegates flying abroad to represent our country. I just hope that we can be more liable and accountable to the words that we choose and how we affect it. Again, yes, I know that there is competition, but just like Miss Universe, it's also a competition. But at the end of the day, we're all friends. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Nanganak na ang aktres na si Rhea Atayde. Inanunsyan mismo ng kanyang mister na si Zanjo Marudo. Sa post ni Zanjo sa kanyang social media, ipinasilip niya ang kanyang baby na nasa isang hospital cradle. Wala pang nire-reveal na gender sina Zanjo at Rhea sa kanilang panganay, pero kapansin-pansin na may baby boy emoji sa video. Ang post na yan ni Zanjo, nirepost naman ng kanyang mother-in-law at ngayon proud na lola na si Sylvia Sanchez. Last March lang nang ikasal sina Rhea at Zanjo sa isang civil wedding ceremony sa Quezon City. Nagbalik Paris Fashion Week sa Miss Universe 2015, Pia Wurtz back but this time, hindi bilang guest kundi isang model. Sa runway ng isang global beauty brand, as always looking confidently beautiful si Pia. Oozing ang kanyang kagandahan sa catwalk in a black and pink ensemble. Nakasama niyang rumampa ang kapwa niya Miss Universe na si Iris Mitanar. Pati na rin ang celebrities na gaya ni Viola Davis, Cara Delevingne at Camila Cabello. Since last year, patuloy naman ang pag-arangkada ng career ni Pia sa fashion scene sa pagdalo sa iba't ibang fashion week sa mundo. Spotted namang magkasama sa Singapore ang usap-usapang nagkalabuan ng mag-asawang sina John Estrada at Priscilla Mireles. Sa isang larawang in-upload ni Priscilla sa IG, nasa ilang group photo sila ni John. Yun nga lang, kapansin-pansing hindi sila magkatabi sa mga picture. Kasama ilang nilang kaibigan, kabilang ang celebrity couple na sina Aubrey Miles at Troy Montero.
Sa isa namang comment ni Priscilla sa isang netizen, sinabi niyang nagkasama sila ni John para sa trabaho. Itong July lang nang umugong ang mga bali-balitang hiwalay na sila. Kasunod yan ng kontrobersyal na looking very divorced comment ni Priscilla sa isang post ni John sa Boracay. Inamin naman ni John na nagdesisyon silang mag-break muna sa kanilang relasyon. At yan ang mga showbiz updates natin ngayong Tuesday. Kita-kits bukas. Ako naman po, si Maui David. Para pa mong tayong lahat Ikaw, doon. ano sabi mo? Speechless. Hindi, sabi, nag-break muna. Okay. Baka trying. Ano sa tingin mo? Hindi, nakita daw sa, sa dahil event. sa trabaho. So, hayaan natin sila, di ba? Oo nga, Kung may ba't announcement nangingialam silang tayo? sasabihin. Magkalayo pa sa picture. Oo. Di ba? Dikitin natin. At the end of the day, mag-asawa naman sila. So, di ba? Karapatan nila yun kung ano gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Totoo naman. Hindi natin alam dahil... 92 days. 92 days na lang Pasko na. Baka umabot ng Pasko, di ba? Tama. O yan ho ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.